mga katropa, welcome again sa Chef Indian Kitchen. Kung ikay bago sa aking channel, please huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe, at pakipindot na rin po ng maliit po na bell icon sa ilalim po ng inyong mga screen para updated po kayo palagi kung may mga bago po kong upload na mga bagong videos. For today's episode, i-share ko po sa inyo isa po sa pinaka-paborito nating ihanda at masarap po ito higupin kung tag-ulan, masarap din po ito kainin pag taglamig. At higit sa lahat, masarap po ito higupin kung ikaw po'y mayroong hangover. Magluluto po tayo ng beef feet bulalo. So yung gagamitin natin for today's recipe ay yung paa ng baka o tinatawag nilang cow's feet. Mostly ang ginagamit po dito sa recipe na ito ay yung beef shank o yung upper part po ng paa ng baka. So kung sino man po sa inyo nagbabalak magtayo ng sarili nilang negosyo, panoorin nyo po yung video ito dahil sigurado po after nyo po mapanood, may idea na po kayo. So without further ado mga katropa, pumasok na po tayo sa aking kusina. Hello po mga katropa, welcome again sa Chef Indian Kitchen. For today's episode, magluluto po tayo ng isa sa pinaka-paborito nating higupin, lalo na po pag malamig yung panahon. Magluluto po tayo ng beef feet bulalo. So sa pagluto po ng bulalo, mostly po ang ginagamit po dito ay yung beef shank o yung upper part po ng paa ng baka. So yun po yung tinatawag na bulalong Batangas. So sa amin po sa Iloilo, ang tawag po namin dito is pata. So yung ginagamit namin po ay yung lower part po, yung pinakapaa mismo ng baka. So mas maganda po ito gamitin dahil ito po mayaman at rich po yan sa collagen at kusa pong lumalapot yung sabaw pag ito po ay ating ginagamit sa ating soup. So ito na po yung ating beef feet. So before po natin ito lutuin, kailangan po natin ito linisan ng maigi at tanggalan po natin ito ng mga natitirang balahibo. So after po na malinis na po natin yung ating beef feet, ay gagamit na po tayo ng mga sumusunod na ingredients. Gagamit po tayo ng 3 buong sibuyas, asin, gagamitin po tayo ng bawang, buong paminta o whole peppercorn, gagamit tayo ng beef powder or beef bouillon cubes, at gagamit po tayo ng patatas at pwede din po kayo mag-substitute ng sayote. Gagamitin po tayo ng mais. Ito po ay optional. At gagamit po tayo ng mga sumusunod na gulay. Pwede po tayong gumamit ng bok choy or pwede po tayong gumamit ng Chinese cabbage o yung pechay bagyo. Para po makaproduce po tayo ng clear soup at maging malinis po yung ating sabaw, gagamit po tayo ng tinatawag na double boiling method. So yung unang kulo po nito, ito po ay ating itatapon at i-discard para maging malinis po yung ating sabaw. So mga katropa, first ang gagawin po natin, pakukuluan po muna natin dito sa malalim na kaserola. So pakukuluan natin ito ng about mga 10 minutes. Ang purpose lang po niyan para makuha po natin yung clear soup niya. Kasi pag hindi po natin yan pakukuluan, lalabo po yung sabaw niya, gawa po na hindi pa po nakalabas yung dugo. So magsimula po muna tayo sa malamig na tubig at unti-unti po mag-raise yung kanyang temperature para unti-unti din po lalabas yung mga dugo po dyan na yun po yung nagpapadumi sa ating sabaw. So dito naman sa kabila, mayroon akong hinanda na malaking lutuan. After po na mapakuluan natin ito ng mga 10 minutes, i-drain po natin ito, i-transfer po natin dito, including po yung mga sahog na ilalagay natin. So ito yung sibuyas natin. Ito po ay hahatiin natin siguro mga 2 hiwa lang or 4 na hiwa yung gagawin natin dito. At yung ating mais ay atin din po itong hiwain about 1/2 inch siguro yung haba
para maging maganda po siya. Okay, so hintayin po natin yan na kumulo, and then tatanggalin po natin yung tubig niya, and then ita-transfer po natin doon sa malaki nating lutuan. Okay, standby na po kayo. So, mga katropa, after 10 minutes po nagpapakulo sa kanya, yan na po ang ating beef feet. So, katulad ng sabi ko sa inyo, hindi na po kailangan ito pakuluan ng matagal kasi yung purpose lang po naman natin yan para matanggal po natin yung mga scum at yung mga dugo po dyan para lumabas po siya, para maka-produce po tayo ng clear at magandang sabaw. Okay? Kung hindi po natin ito papakuluan muna, yan po yung kanyang sabaw, medyo hindi po siya malinaw. Kasi marami po siyang nakalutang niya po, yung mga scum po, kailangan tanggalin po natin dyan. So after po na mga 10 minutes, tatanggalin natin dito, and then i-drain natin. Pwede rin po natin ito hugasan ulit, at saka i-transfer po natin dito sa ating malaking lutuan. So mga katropa, nagpalit po tayo ng malaking kasirola. Ito po malaki para hindi po siya umapaw kahit magpakulo po tayo ng matagal. At ito na rin po yung ating inakuluan na paa ng baka. Tingnan nyo po, malinis na po yan. Dinrain ko po at hinugasan ko po ulit after po na mapakulo po natin na about 10 to 15 minutes. So malinis na po ito. Ang gagawin po natin, ilagay na lang po natin dyan sa ating tubig. Ayan ha, ilagay na natin lahat dyan. Ilagay na po natin yung ating sibuyas. Ito po yung sibuyas ko kanina. Hinati ko lang po ng 4 na portion. Yan. This is an optional ingredients. Pwede po kayo maglagay ng bawang. Pwede rin po hindi na. Pero mas malinamnam po ang ating bulalo pag naglagay po tayo ng bawang. Okay? At maglagay din po tayo ng peppercorn. Whole peppercorn. Tutulong po yan para lalong bumango po yung ating bulalo. At maglagay po tayo ng konting asin lang. Okay? Konting asin na po muna. And then, mamaya ho, tikman natin ulit para sa final na pagtitimpla. At pwede rin po kayo gumamit ng patis. Yung po yung panghuling pagtimpla natin. So, after po na lumambot na po siya, ito na lang po yung pagtimpla natin. Yung ating patis at itong ating beef powder, or pwede po kayo gumamit ng beef bouillon cube. Okay? So takpan po natin ito mga katropa. Pag ito po'y kumulo, i-simmer po natin yan. Okay? Hindi po natin kailangan na pakuluin ng malakas para po maging maganda po ang texture ng ating bulalo. So sa pagluluto po ng bulalo, hindi po kailangan na totally malakas yung apoy. Once po na na-reach na po yung kanya boiling point ng tubig nasa 100 degree Celsius, pwede na po nating babaan yung ating apoy. So para maging simmer lang po siya. So mamaya po ipapaliwanag ko po sa inyo yung kaibahan ng simmer at yung kaibahan ng boiling. Okay? So sa ngayon, iwanan po muna natin yan hanggang sa kumulo. Okay? So mga katropa, tingnan pa natin kung kumulo na po yung ating bulalo. So ngayon po mga katropa, ito po siya kumulo na. So, pag kumulo na po yung ating sabaw, hinaan na po natin yung ating apoy, ilagay po natin sa medium-low para maging simmer na lang po siya. So, yung boiling point po ng water is 100 degree Celsius or 212 degree Fahrenheit. Pag simmer naman, nasa 195 degree Fahrenheit yung temperature po niyan. After 3 hours, tingnan po natin yung ating beef feet. So may lumutang po na mga excess fat po. Yan po galing po yan sa ating paa ng baka. So kailangan po natin tanggalin yan kasi hindi po masarap sa ating bulalo na masebo at mamantika. Again, para maging maganda po yung kalalabasan ng inyong beef feet bulalo, kailangan po naka-simmer lang po. Hindi po kailangan lakasan yung apoy kasi yung internal temperature po niyan once na kumulo is nasa 100 degree Celsius or nasa 211 degree Fahrenheit. Wala pong epekto dyan kahit lakasan nyo po yung apoy. Pwede na po natin ilagay yung ating mais, and then takpan po muna natin at ilaga po natin ng about 15 minutes. After 15 minutes, i-check po natin ulit kung naluto na po ba yung ating mais na nilagay at kung malambot na po yung lahat na baka. Okay, so I think malambot na po yung ating beef feet. So, it's time na po para tikman. At
timplahan po natin ng patis, okay? Gaya po ng sinabi ko kanina, yung patis po, yun po yung panghuling panimpla nyo. At ilagay na po natin yung ating patatas. At pwede rin po kayo mag-substitute ng sayote or any vegetables of your choice. So takpan po muna natin at pakuluin. After po na kumulo, i-check po natin kung luto na po ba yung patatas or kung luto na po yung ating mais at kung malambot na po yung ating beef feet. So pag malambot na po lahat, lagay na po natin yung ating mga green leafy vegetables. So pwede po kayo maglagay ng pechay bagyo o yung tinatawag na Chinese cabbage. Or pwede rin po kayo magdagdag ng tinatawag nilang pechay. Okay, ito naman po, baby bok choy ang tawag po dyan. So, any vegetable of your choice po, pwede po kayo maglagay. So, sa pagtatapos po ng ating pagluluto, maglagay po tayo ng siling green para may anghang po siya ng konti. At here you go mga katropa, tapos na po yung ating beef feet bulalo. So, yung beef feet bulalo po ay masarap po itong higupin, lalo na po pag malamig ang panahon. At pwede rin po itong gawing negosyo. So, gawin po natin itong pagkakitaan. Mayroon na po kayong recipe. Sundan nyo lang po yung aking recipe for today at sigurado po makakabuo po kayo ng isang masarap at malinamnam na beef feet bulalo. So again, this is Chef Angel nagsasabi po sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!